Good morning. Yan, pag-usapan naman natin ngayon yung banking o yung pamimera natin dito. Kasi yung pagsahod mo rito ay hindi cash basis, direct through bank account mo. Madali lang naman kasi mag-open dito ng bank account. Kailangan mo lang is punta ka ng bangko, tapos hinihingi lang nila ay I think yung visa mo or passport, either dun sa isa or both. Yan, madali lang mag-open ng bangko dito kasi hindi katulad sa Pilipinas na kung ano pang mga hinihingi na kailangan mo pang maglagay ng pera dun sa bank mo para lang makapag-open ka na. Dito wala, basta yun, bibigyan ka na nila ng bank account basta may mga requirements ka lang like visa mo or passport mo. So kaya natin to pag-uusapan yung kasi based on my experience kasi yung banking dito is medyo hindi ko lang alam kung unsecure kasi o baka dahil lang din sa kagagawan ko or baka may na-open akong kung ano-ano. Kasi a few weeks ago nanakawan yung aking ATM card ng almost $900. So nasa in Philippine money nasa 30,000 pesos more or less na yun. Ang kagandahan lang dito, kung mawalan ka ng pera sa bank, tawag ka sa kanila, meron agad silang respond kung anong gagawin mo. I-hold agad nila yung card mo, tapos papalitan nila ng bagong card yung number mo. Kaya lang naka-hold yun, hindi mo muna siya magagamit a few days. Yun, ang kagandahan din, yung pera na wala sa'yo, may posibilidad or na mabalik sa'yo. Unlike sa Pilipinas na kapag nawala ka ng pera sa bank account mo, sa yung ATM, wala na talaga yun. Dito based dun sa aking case nung sa akin, kailangan mo nilang i-investigate ng 3 to 4 months yun para mabalik. Sana mabalik, pero may posibilidad na mabalik. Kaya ang payo ko dun sa mga bago pa lang dito or pupunta pa lang dito, kung meron na kayong yung nandito na, kung meron kayong account, gawin yung dalawa. Yung isang account nyo ginagamit nyo pagbili online, tapos yung isa doon nyo ipunin yung pera ninyo. Yung mga sahod nyo, yung mga savings nyo, doon nyo ipunin. Kaya ngayon ako nagpaalam ako dun sa supervisor ko, mag-open ako ng bagong account ngayon kasi nga ayoko nang gamitin yung pera ko, ayokong ma-stuck dun sa ATM ko na nanakawan. Mag-open ako ng bagong bank account, doon ko ilalagay yung mga savings ko, tapos yung luma kong card na ginagamit ko sa mga transaction ko, mga online, hindi ko naman siya ipapa-close. Basta kung may maganda nito, payo ko sa inyo, hindi ko masabing gawin nyo, kung may gusto lang kayong bilhin, mag-send lang kayo dun sa isang card nyo ng amount ng pera na para dun sa bibilhin nyo. So hindi ma-stackan ng malaking pera yung card ninyo na ginagamit nyo sa mga online na ginagamit nyo online pag bili-bili, or kahit yung mga sa mga grocery store. Kung may bibiling kayo, lagyan nyo lang ng lagyan, tapos yung savings niyo, wag nyong yung inyong card na iipunan nyo, pero wag nyong gagamitin sa mga online na pagbili niyo online. Yun, kasi minsan may mga, ewan ko kung paano nila nagagawa yun, katulad nga sa nawalan ako. So yun, sana makatulong. Paalis ako ngayon, punta ako ng bangko. Master Seb, thank you. Good morning.